Is God, purihin po ang ating Panginoon. Pwede po ba magkaroon muna tayo ng virtual clap? At paulanin po natin ng heart sa atin pong comment section. Please type that in the chat kung saan po kayo nanonood ngayon. Where are you watching from? At pusuan po natin yung ating post na ito. At gusto ko po na itag po ninyo ang inyo pong mga kaibigan, mga kamag-aaral, katrabaho, kapitbahay, mga kapamilya. Itag niyo po sila sapagkat napakaganda po ng ating pag-uusapan sa araw pong ito. Anumang oras po kayo nanonood, saan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang napakagandang linggo po na araw na ito. And I hope that you are all doing well, kagaya po ng lagi ko pong sinasabi sa lahat, no? Ano man po yung ating po mga pinagdadaanan, gaano man po ito kabigat, gaano kadilim, gaano ka-blurry, gaano katindi, naniniwala po ako na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon Diyos. At kung nandiyan na po kayo, ready na po kayo, i-type niyo po sa ating comment section, I am ready right now. Because today, we're going to talk about the third installment po ng ating pong October series entitled IOU1. Pinag-uusapan po natin that sometimes, no, ito po yung mga nababanggit ko for the past few weeks, no, sometimes the only way to truly appreciate a favor is by returning it. Sinasabi po natin na kung minsan na pinakamagandang bagay para makita ng isang tao na na-appreciate mo siya ay ibalik mo yung pabor na naibigay sa iyo. At lalong-lalo na po sa ating pong Panginoon. Yan po yung atin pong pinag-uusapan for the whole month o pag-uusapan pa for the whole month of October. And right now, bukod doon po sa series natin, gusto ko lang din pong batiin yung atin pong mga pastors and alam mo yun, mga leaders. Because ngayon pong October, I want you to know no, na maging kultura at kaugalian natin that every October is Pastor's Appreciation Month. Kung ikaw po ay nandirito yung pastor mo o may kakilala kang pastor, pwede mo silang itag dito. Type that in the chat. If you appreciate me as your pastor, pwede po kayong mag-chat dyan. Yung mga greetings ninyo, I highly appreciate those greetings sapagkat isa sa mga love language ko is receiving ng mga words of encouragement. So type nyo po dyan, no? Happy Pastors Appreciation Month. Kung ako po ang inyong pastor at sa mga nakakapakinig nito na pastors, saan man po kayong panig ng mundo, tuloy-tuloy lang po tayo. I know hindi po madali magpastor, pero it's a privilege, it's an honor to answer or respond to God's call to become shepherds of His flock. Kaya po, saludo po ako sa mga kapwa ko po manggagawa sa lahat po ng panig ng mundong ito. Ano man po ang inyong pinagdadaanan ngayon, mga kapwa ko po pastor, Happy Pastors Appreciation Month. And God bless you. Pwede mo bang i-type muna nga natin sa comment section, God bless you. Bakit ko po pinatype yan? Because what we are going to talk about right now has something to do with that phrase, with that idiomatic expression. By the way, itong God bless you, no? Ito ay isang idiom na nagsasabi na may good things happen to you. Naway yung mga mabubuting bagay ay mangyari sa iyo. Yan po ang ibig sabihin ng God bless you. Minsan na nababanggit natin o naririnig natin, God bless you, God bless, or bless you. Ito pong phrase na ito ay isang common English expression no, na generally ginagamit ng isang tao para, alam mo yun, mag-speak ng blessing sa iba't ibang situation, lalong-lalo na sa isang tao na nakagawa ng mabuti sa kanya. Pero alam nyo ba, no, konting ano muna tayo, konting trivia muna tayo. In the medieval times, no, it was believed, pinaniniwalaan na kapag you will be surprised, no, na nagagawa nating mga Pinoy ito. In the medieval times, the ancient times, no, pinaniniwalaan po na kapag ka ang isang tao ay aching, ay indication po ito na may sakit o magkakasakit o meron siyang evil spirit sa spiritual side, no? Pag sa physical side, may sakit o magkakasakit. Pero sa spiritual side, pinaniniwalaan po na ang isang tao ay may evil spirit or mamamatay. Kasi nga po, di ba, pag umaaching tayo, panandali ang tumitigil yung tibok ng ating puso. So, kaya ginagawa nila yon every time na may umaaching, sinasabi nila, God bless you. And even up to now, di ba, pansinin mo pag may mga bata, naturo na ng mga matatanda, umaaching, God bless you, bless you. Kasi nga, indication daw. Noong unang panahon, paniniwala nila ito na nag-indicate daw ito ng sakit, physically, or mamamatay, or evil spirit. So sinasabi nila yon, God bless you, na umaasa sila, nag-invoke daw ito
ng divine protection and blessing na umaasa po sila hoping na bantayan ng kung sino mang Diyos yung kanilang potential harm na kanilang mararanasan. Na itong practice na ito ng saying ng God bless you or sinasabi nating God bless every time na ang isang tao ay uma-achieve ay hindi naman po sinusuportahan ito ng Bible. At wala po itong biblical na pagpapatunay na kapag may umatching, kinakailangan i-bless mo ang isang tao. However, ito pong saying po ng God bless ay ginagamit na po ito ng mga Hebrews and even ng mga early Christians para po hindi sa pag-aaching o sa pagkakas ng kung ano-ano man, no, kapag ang isang tao ay uma-aaching, no. Biblically speaking, ito pong God bless you ay ginagamit na po ng mga Hebrews sa Numbers chapter 6 verse 24. Hindi ko na nalagay dyan. No? Even yung early Christians bilang bilang benediction. Pakitype nga sa comment section, God bless you ulit. Now today, ito pong phrase na ito na God bless you ay mas malawak na po yung ating pong pagkakaintindi niyan. Ito ay nag-o-offer ng, alam mo yung good wishes, blessing, or even positive intention sa isang tao kahit hindi man siya uma-achieve. Ito ay paraan para mag-express po tayo ng kindness and goodwill regardless po kung ano man yung mga religious belief natin. Pero basically, tayo mga Christian, sinasabi natin yan ay para po mag-cast ng benediction. Now, ang tanong, paano ba ako mag-appreciate ng mga taong binibless ako? Binibless ako sa words, binibless ako sa works, whether ito ay alam mo yon, words of encouragement or financial na tulong or material na tulong o moral support. Ano man ito, paano ako mag-appreciate? Yan ang malaking katanungan na ating sasagutin po sa araw po ng linggong ito. Paano ko i-appreciate yung mga taong binibless ako? Yan ang malaking katanungan. And today, isa sa mga matutunghayan po natin ngayon ay ang storya po ng isa po sa mga influential na Bible character. Walang iba kundi si Apostle Paul. Tignan po natin itong passage na ito sa Philippians chapter 4 verse 10 through 19. Basahin po natin sa Tagalog para mas feel mo natin mga Pinoy. Mabasahin ko po ito sa Tagalog. So Tagalog Contemporary Bible, no. Sabi ng verse 10, lubos akong nagagalak sa Panginoon dahil muli ninyong ipinakita ang pagmamalasakit ninyo sa akin. So sinasabi sa talatang ito ay nagagalak, natutuwa si Apostle Paul sa muli niyong pagpapakita ng pagmamalasakit sa akin. Kasi basically, si Paul po, by this time, sumusulat siya sa area po ng Macedonia, dito po sa Filipos, no? Siya po ay nasa Roma dahil siya po ay naka-house arrest by this time. Sabi ng verse 10, alam kong lagi kayong mamalasakit sa akin, kaya wala kayong pagkakataon na maipakita ito. Verse 10, hindi ko sinasabi ito dahil nanghihingi ako ng tulong sa inyo. O, sa English po, gift yung ginamit na salita. Na hindi ko sinabi ito dahil nanghihingi ako ng tulong sa inyo. Sapagkat natutunan ko maging kontento anuman ang kalagayan ko. Sabi ng verse 12, marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko na sa lahat ng ito, kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Ito yung pinakasikat na verse. Isa sa mga pinakasikat na verse 13. Kaya kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Sa English, for I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi ng verse 14, gayon pa man, dahil kahit na meron ako o wala, sabi niya, gayon pa man, nagpapasalamat ako dahil tinutulungan niyo ako sa kagipitan ko. So, hindi po pala ibig sabihin ay Christian, hindi na nagigipit. Kagaya ni Apostle Paul, isang apostol, no? Dumadaan rin po pala minsan sa kagipitan. Sabi ng verse 15, alam naman ninyong mga taga-Pilipos na noong umalis ako sa Macedonia at nagsisimula pa lamang ang pangangaral ko na magandang balita, meaning nagpipreach siya, walang ibang iglesia na tumulong sa pangangailangan ko kundi kayo lang. Imagine niyo, ang daming kakilala ni Paul na Christian at mini-ministera na Christian o na mga churches, pero tanging simbahan lang po sa Pilipos o mga taga-Pilipos ang tumutulong sa kanya. Verse 16, kahit noong nasa Thessalonica ako, ilang ulit din kayo nagpadala ng gift sa English yan. Everybody type that in the chat. Gift.
ilang beses din po kayong nagpadala ng tulong mula sa inyo. Sinasabi ko ito dahil gusto kong matanggap ulit. Sabi ng verse 17, sinasabi ko ito hindi dahil gusto kong makatanggap ulit ng tulong mula sa inyo, kundi dahil gusto kong makatanggap kayo ng gantimpala. Uy, dahil sa kakandaan loob ninyo, meron palang blessing sa mga taong nambibless. Sabi yan, ano yan, prayer wish yan ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipos. Sabi ng verse 18, ngayon, dahil sa tulong o sa gift na ipinadala ninyo sa akin, sa pamamagitan ni Epaphroditus, natukunan ang mga pangangailangan ko. At sobra pa nga, sabi niya, ang tulong ninyo ay tulad ng mabangong handog sa Diyos na tinanggap niya ng may kasiyahan. Verse 19. At dahil kayo na kay Kristo, Jesus, sabihin may relationship kayo kay Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Purihin ng Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang dakilang salita. Now, bigyan ko lang kayo ng konting context. Context nito, if you're going to study this, lalong-lalo na itong Book of Philippians, ito ay pagpapasalamat po ni Pablo sa kanilang tulong. Ito ulitin ko, pagpapasalamat po ito ni Pablo sa tulong ng mga taga-Pilipos. Bakit? Nagbibigay kasi sila ng support kay Apostol Pablo ng hindi lang isang beses, kundi na makailang ulit. At bilang tugon sa suportang natatanggap ni Apostol Pablo o gift sa English na natatanggap ni Apostol Pablo sa simbahan ng Philippi o Filipos, isinama niya ito sa kanyang appreciation letter. Na itong sulat niya, itong Book of Philippians. Nakakatuwa lang no na minsan ang tingin natin kay Apostle Paul, parang strict, parang serious na tao. But in his heart, no, nagko-cultivate siya ng isang pusong nagpapasalamat. And then, alam niyo ba, according to some scholars and some, alam mo yun, theologians, nung panahon daw ni Emperor Nero, meron isang Roman philosopher and advisor na nagangalang Seneca. Siya ay advisor ni Emperor Nero. Alam niyo ba, in early days, sabi niya, gratitude may have been particularly important in Macedonia, doon sa lugar na kung saan na nakalagay ang Philippians o ang Philippi. Philippians, yun yung mga tao, yung Philippi, yun yung lugar. Of which Philippi was part. In earlier times, an ungrateful man was said to have been liable to prosecution there. Ibig sabihin, grabe, kapag ang isang tao daw hindi marunong magpasalamat, krimen ito para sa kanila. Kaya napaka-importante sa kanila yung attitude of gratitude. Now, sinasabi lang ni Apostle Paul dito na gusto niyang may mga mabubuting bagay na mangyari sa mga taong tumutulong sa kanya. In short, parang ang sinasabi niya dito ay, God bless you. That is why today, join me in our topic entitled, God bless you. Paano po i-appreciate? How to appreciate those who bless you? Ulitin ko po, pwede ba type natin sa comment section? God bless you. Kagaya ng sinabi ko kanina, pag sinabing God bless you, may good things happen to you. Nawa ay maraming mabuting bagay ang mangyari sa inyo. Now, paano i-appreciate yung mga tao na nakagawa ng mabuti sa atin? Tingnan natin. Mula verse 10 hanggang verse 13, basahin natin. I greatly rejoice in the Lord that at last you have renewed your concern for me. Indeed, you have been concerned, but you had no opportunities to show it. Concerned naman kayo, kaya lang wala lang kayong opportunity o oportunidad na ipakita ito. I'm not saying this because I am in need. Hindi ko sinasabi ito kasi may pangangailangan ako, ha. For I have learned to be content whatever the circumstances. Kasi alam ko naman mabuhay, alam kong makontento na ano man ang aking pinagdadaanan. Sabi ng verse 12, I know what is to be in need and I know what is to have plenty. I have learned the secret of being content in every situation. Whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Sabi ng verse 13, I can do everything through Him who gives me strength. Number one, paano i-appreciate yung mga tao nang bless sa'yo, kagaya ng mga tao sa Philippi? Number one, rejoice. Everybody type that in the chat. Rejoice. Naku, napakaganda nito. Ito pong rejoice. Now, bigyan ko lang kayo saglit ng isa pang, alam mo yun, background patungkol dito. Itong sulat na ito ay sulat ni Apostle Paul para sa mga tiga-Philippi. Nandun siya sa Rome. At yung book na ito, punong-puno po ito ng salita ng joy, joy, rejoice. Kaya imaginein mo, paano magre-rejoice ang isang tao
na nasa kulungan. Why? Kasi ang perspective niya that despite of the situation, the hardships that I'm going through, blessed pa rin ako kasi nakakatanggap pa rin ako ng blessing. You see, napaka-importante na mag-rejoice. Now, point number one, I want you to realize, we need to rejoice. Rejoice when you react. Yan. Rejoice when you react. Sabi ng verse 10, I greatly rejoice in the Lord. Listen, rejoicing is a form of reaction. Ulitin ko. Yung pagsasaya, ito ay form ng reaction. O, tanong, ano ang huling, paano ka huling nag-react nung may tumulong o sumuporta sa'yo? Example, may pangangailangan ka o meron kang gustong mangyari, meron kang pinagpipray, meron kang dinedesire. Ano yung huling reaction mo nung nakatanggap ka ng pagpapala? Masaya ka ba? Yung iba, yes, thank you. Grabe, pinagpala ako. Ay, thank you ah. O yung iba naman sa atin, nagre-reklamo pa. Ano ba naman yan? Tutulong na lang? Alam mo, marami po kasi sa ating mga Christian, nakakalungkot isipin, blines na nga, tinulungan na nga, pambihira, imbis na magsaya, imbis na mag-rejoice, nagre-reklamo pa. Ano ba yan? Binigyan nga ako dito ng tulong ng mga taga-Pilipay, hindi naman ako tinulungan makalabas. You see, imbis na bilangin yung mga positibong nangyari sa kanya, ang tinitignan pa yung mga bagay na hindi pa nangyayari sa kanya. Masaya ka ba o nambubuli ka pa o nagpo-poker face ka pa? Ano ba naman yan? Imagine mo, binigyan mo ng murang, may kakilala ko binigyan ng murang helmet. Ano ba naman yan? Ang mura naman itong helmet na to. Baka kapag nauntog ako dyan, alam mo yan, mabasag agad. Tapos nang binigyan mo ng mamahaling helmet, ano ba naman, ang mahal naman ito. Wala pang yung saktong presyo lang. Ang mahal-mahal, magkano? Mahal naman yan. Kasi imbis na magpasalamat, ano pang sinasabi? Nagre-reklamo, whether mura o mahal ang ibinigay, basta ang puso ay hindi grateful. Maniwala kayo, ang reaction niya hindi rejoicing. Kaya sabi ni Paul, di ba, I greatly rejoice in the Lord that at last you have renewed your concern for me. Sinasabi niya na kahit medyo delay itong suporta ninyo, at least naalala ninyo ako. Nakaranas ka ba ng ng super effort ka na magregalo sa isang tao? Tapos yung binigyan mo, ano ba? Ba't ka bang ganito? You see, every time na nakakatanggap ka ng mga pagpapala, lalong-lalo na sa mga tao na mahal mo, at alam mo namang na nag-effort talaga, wala namang ganong kalaking halaga ng pera, pero nag-ipon para sa'yo, show them that you're happy. Or let them feel that you're happy. Alam mo, sobrang salamat. So mag-react, hindi, ano, ba't naman ganito? Eh, binigyan mo na ng tulong, galit pa, angal pa. Kasi ang grateful doon. So tinuturuan tayo ng Bible that whatever we receive from other people, ano man ito, malaki man o expectation versus reality, ipakita mo na masaya ka. Why? Hindi lahat nabibigyan ng regalo. Pangalawa, rejoice when you receive. Sabi ng verse 10, at last you have renewed your concern for me. Ano po yung una? Rejoice when you react. Kasi reaction is a form of rejoicing is a form of reaction. Pangalawa, rejoice when you receive. Matutong magalak kapag ka tumanggap. Isa sa mga pamamaraan, mga kapatid, pakinggan yung maigi ito. Isa sa mga pamamaraan ng pag-appreciate sa mga tao na katulong sa atin o sa iyo, ay ipakita na masaya ka na tumanggap nito. Kaya napaka-importante ng ngiti. Napaka-importante ng tapik. Thank you bro ah. Grabe, hindi man ako makangiti ngayon dahil sa bigat ng aking mga pinagdadaanan. But I really appreciate kung anong ginagawa niyo sa akin. Pero every time na may nagbibigay po sa akin, every time na, Pastor, alam mo, Pastor's Appreciation Month ngayon, ito po yung regalo ko sa inyo. Wow, ang bahal nito ah! Praise God, salamat sa iyo bro. Alam ko, pambihira, pinag-ipunan mo ito. Mamahalin man o hindi, sa sinasabi ko, lalong-lalo na kapag alam ko ay nagbigay, halatang pinag-ipunan niya, tapos maliit na halaga lang, alam mo, kapatid, sis, na-appreciate ko ito. Gagalak ako na alam mo yun, sa dinami-dami ng gastusin mo o problema mo, naalala mo pa rin yung pastor mo. You see? Why? Because yun dapat yung attitude natin. Every time that when someone bless us, how to appreciate those who bless you? Number one, rejoice. Now, pangalawa, palakpakan muna nga natin ang ating Panginoon. Pangalawa, sabi ng verse 14, ganun pa man, nagpapasalamat ako dahil tinulungan niyo ako sa kagipitan ko. Ulitin ko, hindi porkit man of God, hindi porkit Christian, ay hindi na dumadaan sa taggutom, sa taghirap, o sa matinding kakapusan. Verse 15,
alam naman ninyong mga taga-Pilipos na noong umalis ako sa Macedonia at nagsisimula pa lang sa pangangaral ng magandang balita, walang ibang iglesia na tumulong sa pangangailangan ko, kundi kayo lang. Verse 13. Kahit anong nasa Thessalonica ako, ilang ulit din kayo nagpadala ng tulong, ng gift sa akin. Sabi ng verse 17, sinasabi ko ito hindi dahil gusto kong makatanggap ulit ng tulong sa inyo. Na sinasabi niya, baka naman. Hindi niya sinasabi yun. Kundi dahil gusto kong tumanggap kayo. Hindi dahil gusto kong tumanggap, meron ako eh. Sinasabi lang ni Apostle Paul, gusto kong tumanggap kayo ng gantimpala dahil sa kagandahan loob ninyo. Ibig sabihin pala, meron palang gantimpala ang mga taong tumutulong sa mga lingkod ng Diyos. Verse 18, ngayon, dahil sa tulong na ipinadala ninyo sa akin, sa pamamagitan ni Epaphroditus, sa English po yan, Epaphroditus, natugunan ng mga pangangailangan ko at sobra pa nga. Ang mga tulong ninyo ay tulad ng mabangong handog sa Diyos na tinatanggap niya ng may kasiyahan. Ano po yung point number 1? Rejoice. Pangalawa, paano ko ma-appreciate yung mga taong nang-bless sa akin? Pangalawa, remember. Type that in the chat. Remember. Alam niyo po mga kapatid, si Paul ina-acknowledge niya yung latest gift nung mga tao po, yung simbahan po sa Pilipos, sa Philippi in English. Ina-acknowledge niya yung latest gift. Salamat ha. 'Di ba sabi nga niya sa verse 10 and 14. Pero hindi lang niya in-acknowledge yung latest gift, kundi ni-recall. Pakisabi nga, pakitype sa comment section, recall. Ni-recall niya rin yung mga past generosities. Nagsisimula pa lang ako, kayo na yung tumulong sa akin eh. Diba sabi niya yun sa verse 15 and 16. So, ang maganda dito kay Paul, naaalala niya hindi lang yung ngayon, kundi yung nakaraan. At hindi lang niya inaalala, hindi niya hinighlight yung mga masama o yung mga maling nagawa, kundi ina-highlight dito ni Paul yung mga good memories. Number 1, kung aalala ka rin naman, siguraduhin mo highlight the good memories. Pwede kasing ma-highlight yung mga bad memories eh, yung bad trip ka noon. Alam mo, naalala ko kayo noon. Buti na lang nagbigay kayo ngayon. Kasi noon, bad trip ako sa inyo. Hindi ganun yung sinabi ni Paul. Kaya nga sabi nga niya sa verse 15, not one church shared me in the matter of giving. Wala man lang tumulong sa akin, kayo lang. Ibig sabihin, naalala niya ito. Take note ha, may church pala na specifically Christian ito ha, na hindi supporter at hindi generous. Pwede pala ang isang local church hindi marunong magbigay. Pwede palang ang tagal mo nang nakikinig dito pero hindi ka pa rin makapagbigay. Pwede palang na-convert ka na pero madamot ka pa rin. Kaya yun yung dinidil. Kaya pansinin nyo, for the whole month of October, tinuturuan tayong magpasalamat sa Diyos kasi naturally ang tao madamot. Tinuturuan tayo magpasalamat sa pastor natin kasi naturally ang tao, ang isip nila, pastor naman niya, malakas naman niya, kaya tas meron namang binibigay dyan, may nagbibigay naman. Kaya tayo, hindi na tayo nagbibigay. Posible pala, may church pala na specifically Christians na, pero hindi pa rin supporter at giver. Kaya sabi sa verse 15, no? Not one church share with me in the matter of giving. Kayo lang ang nagbigay. Kaya naaalala, pakinggan maigi, tumatatak pala sa isang tao yung tulong na nagagawa mo. Alam mo, every time po na meron pong tumutulong o nagbibigay po sa akin bilang kanyang pastor, alam niyo po, tumatatak po sa akin ito. Hindi lang yung mga nagawa niyang mali, tumatatak din yung kanya mga binibigay sa akin. Why? Because I believe na ino-honor po ng Panginoon yung pagbibigay po natin sa ating mga pastor. Kaya nga may Pastors Appreciation Month. Kasi dati na, tama naman yun, na-appreciate dapat natin yung ating pastor all throughout the year. Pero naglagay yung ating mga alam yung mga early Christians, mga pastors, ng isang, lalong-lalo na sa ating mga evangelical Christians, ng buwan para ma-appreciate natin. Hindi nga day lang eh, buwan para naman may buwelo tayong lahat na makapagpasalamat kay Lord sa pamamagitan ng ating mga pastor. You see, why? Kay Paul, kaya kaya imaginein mo yung sulat ni Paul sa mga taga-Corinthians ay talagang mabigat. Diatribe yun, literary style yung diatribe, galit, naninermon, ganun din sa Galatians. Pero pagdating ng Philippians, hindi binigyan siguro ng sakit ng ulo nitong mga kapatid natin sa Pilipos, itong ating apostol na si Apostle Paul. Kasi kaya pansinin mo, nag-focus siya doon sa mga ibinigay at nagawa, hindi doon sa
Parang walang perfect na simbahan, pero ito pambihirang obserbahan ninyo, puro mabubuti, puro appreciation ang binigay ni Paul. Pwede pala yun na ang isang simbahan hindi perfect, pero ang maaalala lagi ng isang pastor o ng pastor nila ay appreciation. Kasi wag po tayong mag-focus sa mga bad memories every time na magpapasalamat tayo. Dahil siguradong meron tayong good memories kahit nga sa pastor natin na akala natin hindi nagkakasala, nagkakamali, nadadapa. Huwag tayong mag-focus doon sa mga bad memories o sa mga pain o hurt na naidulot dahil sa pag-correct sa atin o perhaps sa mga bagay na hindi niya nagawan tama. Siguradong may good memories tayo. Una po, highlight po natin yung good memories. Pangalawa, honor God in your memories. I-highlight natin yung ginawa ng tao, pero wag kakalimutan na pinaka i-highlight natin, we should honor God in our memories. Sabi po ng verse 18, your gift is like a sweet-smelling sacrifice offered to God. God accepts the sacrifice and it pleases Him. Kapatid, wag mo namang kalimutan si Lord o wag mo kakalimutan ng ating Panginoon higit sa lahat. Every time na meron kang aalalahanin, wag mong kalimutan si Lord sa iyong alaala. Why? Kasi isa sa mga pinakamasakit na pwedeng mangyari sa isang relationship ay yung makalimot yung isa. Kaya imagine niyo itong epistle na to was recorded by Apostle Paul. Isinulat ito at kinopya ito ng mga early Christians. Tawag doon manuscript. Para ano? Para basahin sa kanilang weekly gathering, para mabasa yung ginawa ng ating Panginoon through the life of the Apostle Paul. At hindi lang yun, para makita rin yung generosity, perseverance, yung faith ng mga taga-Pilipos. Imagine mo nakakulong si Paul pero nababasa all over the ancient times o ancient world itong kanyang sulat. Kahanga-hanga yung sulat na ito. Eh napaka-importante na alalahanin natin, maalala natin ang ating Panginoon. Kaya nga every time na mga nagdi-devotion tayo eh. Kaya po tayo nagdi-devotion para maisulat natin, maalaala natin yung mga ginawa ni Lord o yung mga word ni Lord para sa atin. Why? Kasi sa totoo lang, madaling umalala ng mga tao eh sa panahong nangangailangan ka. Imagine mo, pag nangailangan kami, naiisip kang tao, lalapitan ko to. Pero after tumanggap ng pagpapala, naaalala pa rin ba natin yung mga taong tumulong sa atin spiritually, morally, financially? Kaya kung nandito yung taong yun, pwede bang itag mo, salamat po, pastor, salamat ate, pastora, salamat kuya, salamat coach. Kasi marami sa atin, lagi natin naiisip yung tao kapag may problema. Pero pag blines na tayo ni Lord, hindi natin naaalala. Ultimately, hindi po dapat natin makalimutan ang ating Panginoon. Every time po na meron po tayong pinagdadaan ng masagana. Hindi lang problema, automatic naman kasi sa atin yun eh. Siguro, karamihan naman sa atin kapag nagkakaproblema, dapat naman talaga kay Lord tumatawag. Pero kadalasan kapag ka nakakaranas ng tagumpay, hindi na na-appreciate, hindi na naalala si Lord. Kaya, remember, type nga sa comment section, remember, alalahanin yung mga tao at ultimately si Lord na tumulong sa iyo para makarating ka kung nasan ka ngayon. Appreciate them. How to appreciate those who bless you? Ano po yung una? Number one is rejoice. Pangalawa, remember. Tignan natin yung pangatlo. Verse 19. Sabi ng verse 19, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Panguna po, rejoice. Pangalawa, remember. Pangatlo, reciprocate. Everybody type na rin the chat sa mga mabibilis mag-type. Kahit di kayo magaling sa spelling, type nyo yan. Reciprocate. Pastor, ano ibig sabihin ng reciprocate? Explain ko sa inyo. Reciprocate means to give something in return. Ulitin ko po reciprocate means to give something in return. Pag sinabi pong reciprocate, balik mo naman yung isang bagay na sa tingin mong deserve nung nagbigay din sa'yo. Ito pong verse 19 na ito, ang tawag po dito ay prayer wish. Panalangin every time, 'di ba? Kapag lalong-lalo na last week pinag-usapan natin, I believe, yung prayer wish din ni Apostle John sa kanyang son in faith na si Gaius. Itong si Paul, son in faith niya ito and daughter, children in faith niya ito, mga taga-Pilipay kasi siya nag-found nitong church na ito. Siya ang pastor dito. Ito pong verse 19 ay prayer wish. He assured them blessing in return and committed them to God's glorious riches.
Prayer wish ito na inassure nila na pagpapalain kayo ng Panginoon kasi na marunong kayo magpala. Sinasabi ni Paul na ang taong mapagbigay, bibigyan din ni Lord. Now, ang tanong, how to reciprocate? Paano gumante ng mabuti? Yo. Now, pakinggan maigi ha. Pag sinabing reciprocate, para sa mas pinakamagandang, alam mo yon, pinakamababaw, pinakamas maintindihan natin, pagganti in a positive way. Okay? Paano gumante ang taong mabuti? Tignan nyo ha. Paano ako gaganti ng mabuti sa mga taong nakagawa sa akin ng mabuti? Number one, bless the giver. Pakitype nga sa comment section. Bless the giver. Bless the giver. Alam niyo po mga kapatid, maraming tao, maraming Christian, maniwala kayo gustong-gusto yung verse na to. Sa mga first time nga makarinig nito, uy, ito na yung life verse ko. Madaming taong madalas nagkukot itong verse na ito at madalas inaangkin pa nga natin ito, my God shall supply all my need. Lahat ng pangangailangan ko si Lord ang magsusupply. The truth is, tama naman, nagsusupply naman talaga si Lord. Pansinin nga lang natin, may context ito. Sabi ng verse 19, and my God shall supply all your need. Hindi sinabing my need. And my God shall supply all my need. Because it's a prayer wish. Ipinapanalangin ni Apostle Paul yung mga mapagbigay na naway bigyan din. Ginagarantiya sila na bibigyan din kayo ng Panginoon. This is a prayer wish. Ito ay hindi para sa lahat. Hindi nga ito para sa sarili, kundi para sa mga taong tumulong at nagbigay sa iyo. Pansinin mo, for my God shall supply not my needs, kundi all of your needs. Hindi ito para sa lahat. Para lang ito sa mga tao na tumutulong sa mga kapwa niya Christian, specifically sa lingkod ng Diyos. Ang pinakamagandang uri kasi ng ganti, pagganti ng kabutihan na ibinibigay sa ng isang tao. Marami kasing uri ng pagganti. Pwede kang gumante, suntukin mo, pwede kang gumante na sinampal ka, sampalin mo rin. Negative yun eh, na pagre-reciprocate. Kinakailangan mo, every time na may taong tumulong sa'yo, una, magpasalamat ka kay Lord. Pangalawa, isipin mo, paano ako makakaganti dito someday? Humanda ka, pastor. Humanda ka, pastor. Humanda ka, ate. Humanda ka, mama. Humanda ka, papa. Makakabawi din ako. Kidding aside. Pero in a positive sense, mag-isip tayo ng paraan kung paano tayo makakaganti in our small way. Whether ito ay extravagant, whether ito ay cheap, affordable, o mahal, it doesn't matter yung presyo. Ang importante, ano yung kondisyon ng puso mo nung binili mo ito o nung ibinigay mo ito. Si Paul, tuwan-tuwa siya, pagbihira. Every time na nakakatanggap siya sa mga taga-Philippians, nag-iiba yung kondisyon ng puso. Why? Lumalambot, natutuwa. Una, paano ba mag-reciprocate? Paano ba ako gaganti sa mga mabuti? Una, bless the giver. Pangalawa, i-bless mo si God. At the end of the day, lagi mong tatandaan, si Lord pa rin ang maitataas o maha-highlight sa pagbawi o pagganti mo sa kabutihan ng isang tao. Whether nanay mo, tatay mo, or whether pastor mo, kagaya sa context nito, pastor yung tinutulungan nila, gusto ko po sabihin sa inyo that ultimately, ang maitataas dapat dito, hindi yung galing ninyo, hindi yung mahal lang nabigay ninyo o yung paano nyo i-surprise o paano nyo bigyan yung lingkod ng Diyos. Hindi po yun. Si Lord pa rin ang maitataas at mai-highlight dito. Why? Because we obeyed God. We obeyed His word. To be thankful, to give sa mga tao nakatulong sa atin. Simple lang ang sinasabi ni Paul dito. Ako pwedeng maubusan, pero si Lord hindi mauubusan. Kaya pagpapalain ka ni Lord na unlimited ang supply, si Paul ay nagde-declare ng prosperity sa kanila. Kaya yung prosperity teaching, it is biblical. Kagaya sinabi ko last week. Pero yung prosperity gospel, it is unbiblical. In-explain ko na po yung balikan yung video natin, yung ating preaching last week. Nagde-declare si Paul ng prosperity. Ulitin ko, how to reciprocate, paano gumante sa mga mabubuti, bless the giver, and then bless God. Paano ko pagpapalain si Lord? Nasa kanya na lahat. Sundin mo yung kanyang inuutos sa pamamagitan ng pagbibigay ng accurate na time para sa kanya, accurate na talent para sa kanya, and accurate na treasure para sa kanya. Gaano karami dito pinagpapala kayo ni Lord with your time, with talent. Pinagpapala ka ni Lord with treasure.
Ngayon, kaka-payday lang, few days ago, o magpi-payday ka na sa mga susunod na araw, ibigay mo naman yung the best, yung nararapat para sa ating Panginoon. Why? Because if you want to bless God, nagde-demand si Lord ng the best coming from you. Anyway, at the end of the day, yung galing naman na ibibigay mo sa church ay galing din sa Kanya. In conclusion, how to appreciate those who bless you? Number one, rejoice. Second, remember. And then reciprocate. Mag-rejoice ka, mag-react ka. Pangalawa, alalahanin mo yung mga tumulong sa'yo. Alalahanin mo si Lord. Pangatlo, reciprocate. Bumawi ka. Huwag naman yung pambihira, hamig ka na lang ng hamig. Oh, oh. Alam mo ang isang generous na believer, kapag ka na-convert talaga, naging Christian, titignan niya sa church, ano yung pangangailangan ng church na pwede ko maibigay? Hindi yung, ano ba matutulong ng church sa akin dito? Mabibigyan ba ako nila dito ng bagong makeup? Bibigyan ba ako nila ng bigas? Pwede kang bigyan ni Lord, pero please lang wag puro hamig. Iisipin mo, ano yung pwede kong maibigay na the best sa church na ito? Ano yung pwede kong maibigay para mapangiti ko si pastor ngayong Pastor's Appreciation Month? Now, kagaya ni Apostle Paul, lilinawin ko lang, hindi ko sinasabi ito para tumanggap lang sa inyo ng regalo. Sinasabi ko ito, kagaya ng sinabi ni Apostle Paul, kasi gusto kong pagpalain din kayo ng ating Panginoon. Kasi pinagpapala ng Panginoon ang mga taong marunong mag-honor sa kanilang pastor at sa kanilang mga leaders at sa kanilang mga nakatulong sa kanila. Biblical? Yes. Let me close with this. According to Mayo Clinical System and Harvard Health Publishing, sabi sa article na ito, studies have shown that being thankful can make you healthier and happier. Pakita niyo yung dalawang H. Healthier and happier. Yung pagiging mapagpasalamat daw ay tutulungan ka nitong maging healthy at mas maging masaya. Sabi pa, expressing gratitude is associated with a host of mental and physical benefits. Kapag lagi ka doon nagpapasalamat sa Diyos, nagpapasalamat ka sa mga tao, may attitude ka of gratitude all the time, yung iyong mental health at saka physical health nagbe-benefit. Listen, studies have shown that feeling thankful can improve sleep. Kaya yung mga taong lagi nagpapasalamat silang nakakatulog. Pansinin mo yung mga taong hirap makatulog. Siyempre hindi yung mga call center kasi panggabi talaga sila. Yung mga taong regular naman dapat na ang tulog gabi hindi na agad nakakatulog. Kasi hindi sila marunong magpasalamat daw. Pero yung mga tao daw na marunong magpasalamat, nai-improve daw yung kanilang pagtulog, yung kanilang mood, tsaka yung kanilang immunity, yung kanilang health. Gratitude, listen to this, can decrease depression, anxiety, difficulties with chronic pain, and risk of disease. Kaya pala, napaka-importante ng gratitude. Hindi lang ito nakakatulong sa atin spiritually, hindi lang ito nakakatulong financially, kundi nakakatulong din sa ating health. Kaya kung sino pa yung mga Christian na maraming problema, sila pa yung masasaya kasi sila yung nagpapasalamat kay Lord. In all circumstances, always be thankful to God. Kaya pala yung keyword ng Book of Philippians is joy at saka rejoice. Kasi nasa gitna ng pagsubok si Apostle Paul, pero may attitude siya na nagpapasalamat. Alam nyo ano resulta ng pagpapasalamat? Verse 22. Last slide. And greetings to you from all of God's people here. Sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Philippi, binabati namin kayo, ginigreet namin kayo mula sa mga anak ng Diyos dito. Yung here na yan, nasa Rome yan. Nasa Roma, nandito kami sa Rome. Especially, tignan nyo, you will be surprised. Especially those who work in the service of the emperor. Yung mga worker, yung mga servant ng emperor, imagine ninyo, na win na pala ni Paul, nakakilala sa Panginoon, yung mga, listen, lahat ng nadidikit kay Apostle Paul, may chance ang ma-born again kasi sinishare niya ng Word of God. Imagine mo, especially those who work in the service of the emperor, the greetings from the people in Caesar's household, doon sa tahanan ni Caesar. Even yung kanya mga servant, pinapakita lang nito na yung papoproclaim ng gospel ay walang sinisino. Dahil sa suportang binigay ng mga tiga-Pilipos, imagine niyo, syempre God's grace. Dahil sa support na ibinigay nila sa sa kanya ay napakalaki at napakatindi ng resulta nito. Ano resulta? Ultimo kaharian at palasyo.
inabot na ng gospel. Imagine niyo every time that you give to the church, every time that you give to the man of God, every time that you give, alam mo yun sa simbahan, nagiging partner kayo ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Nagbibigay ka dito, nagiging partner ka ng Amazing of Crossover Marikina Campus. Hindi ka man nakakapag-share regularly, pero ito na share regularly. Part ka nito. Kaya mamaya magbibigayan tayo. Give your best to God. Give your tithes or His tithes to His church. You see, pag para kay Lord ang ginagawa ng isang tao, ay tiyak hindi masasayang. May malaking epekto. Anong epekto? Maraming nakakilala sa ating Panginoon. We want to be part of what God is doing in reaching and saving people. Gusto mo maging part? Simple lang. First, give your life to the Lord. Pangalawa, support the ministry of the Lord. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang mensahe na iyo pong pinagkaloob. Thank you for your word. Thank you for teaching us to be a generous Christian, to bless the people who've helped me, to bless my pastor, to bless my leader, to bless my ate, my kuya, my coach. God, lagay niyo po sa puso namin na dapat ang aming pong simbahan dito ay may kultura po ng pagbibigay. Salamat po, Panginoon, at binabalik po namin sa iyo lahat ito. Wala pong ibang maiangat, mai-highlight, mapasalamatan sa mga sandaling ito, kundi ikaw lamang. Because we know, Lord, that we are serving a good and gracious God. Salamat po, Panginoon. Ngayon pa lang, pinasasalamatan na po namin ang lahat po ng gagawin niyo sa aming buhay. Lord, kagaya po ng sulat ninyo sa Book of Philippi o Philippians, God, hindi po ito sinasabi ni Apostle Paul para lang tumanggap siya ng mga tulong, kundi para ma-bless po kami. Every time that we are giving, hindi nagbe-benefit lang dito yung nabigyan, kundi pati po yung nagbibigay. Kasi alam niyo po yung puso namin at pagpapalain niyo yung puso ng mga nagbibigay. I pray for salvation, restoration, and healing right now. If you attended here for the first time, accept Christ as your Lord and Savior. Repent of your sins. Believe in the gospel. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, hindi mo kayang pagpalain ng sarili mo apart from Jesus. Only Jesus can save you. Only Jesus can restore you. And only Jesus can heal you. Salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Are you blessed? Hindi ko na po patatagalin pa hanggat mainit pa yung ating usapin. Andito po yung ating pong ways o how to bless our church, how to bless our pastor. Ilagay niyo po yan dyan. Ilagay niyo po ngayon dahil po ngayon po ay alam mo yun, maglalagay po tayo ng ating pong alam mo yun, hard-earned money na binis tayo ni Lord para sa ating pong tithes and offering. Lagay niyo po sa GCash na yan kung ano po yung specific na inyo pong pagbibigyan, tithes, offering, or I want to bless this leader, I want to bless this, I want to bless that. Lagay niyo po yan. Ilagay niyo po dyan. Ito po ay kagaya po ng sinabi ni Apostle Paul, hindi dahil sa gusto kong tumanggap, kundi dahil gusto kong pagpalain kay ni Lord. Ang objective kaya tayo nagbibigay, pinapakita natin kay Lord na siya ang ating owner. At dahil doon, pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Biblical po yan. If you want to be blessed, bless His church. Nagbigay po tayo mga kapatid. Andiyan po yung ating GCash number. Kung matagal ka nang umaatin dito, wala po akong pambigay, alam ko meron. May pang milk tea ka nga eh, may pang load ka nga eh. Meron ka ring nararapat na amount na dapat ibigay sa ating Panginoon. Pagpalain po kayo nawa sa ating pong pagbibigay. And I hope na talaga pong tumubo lahat ng inyong pong itinanim para sa kaharian ng ating Panginoon. Next week, you will be surprised. Our fourth topic. Napakaganda po ng ating pag-uusapan. I owe you one. Thank you, Jesus. God bless you. See you again next week.